Bago po tayo magpatuloy, gusto ko munang i-share sa inyo itong video ng kapatid na Eli tungkol po sa pagkakakilanlan o kung ano ang mangyayari o ano po yung palatandaan kung yung isang sekta o yung isang grupo ay sa Diyos o hindi. Narito po mga kapatid, ang video ng ating kapatid na Eli na gusto kong bigyan ng reaksyon. Ang ating pong tatalakayin ngayon, mga kababayan, ay ano ba yung kahihinatnan ng mga iglesyang itinayo ng tao? Ano mangyayari rito? Basahin po natin ang isang talata ng Marcos. Kapitulo 7, versikulo 7, ganito po ang sinasabi. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. May pagkapala ang ituturo mo, ang itatayo mo, ang ipapangaral mo, tinuro ng tao, utos ng tao, tayo ng tao. Wala palang kwenta yan sa Diyos eh. Hindi natin po pwedeng alisin sa Biblia ito na walang kabuluhan ang ginagawang pagsamba, pananalangin, pag-awit, pag-aabuloy, pagsasakripisyo, pag ikaw na miyembro sa iglesyang ang itinuturo, aral at utos ng mga tao. Bawal po sa Kristiyanong sumunod, maniwala, at magpasakop sa mga palatuntunan na sa iglesyang itinuro lang at itinayo lang ng tao. Basahin po natin ang Tito 1:14. Ang sabi po rito ng Apostol Pablo, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Yan nyo ha, may mga katha-katha ang tao eh. Kaya may kumatha sa Mindanao, ang katha niya, ang bagong Jerusalem daw, nasa Mindanao na. Huwag kayong makikinig sa katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan. Napansin nyo mga kababayan? Pagka pala ang iglesia, ang samahan, ang mga aral, ang mga doktrina, katha ng mga tao. Paano pong matitiyak ng katha ng tao? Utos ito ng mga tao. Yung salitang nasisinsay sa katotohanan. Ligaw itong mga iglesia o mga samahang ito na ang tao ang nagtayo. So yan mga kaibigan, maliwanag po yung sinabi ng ating kapatid na Eli na yung isang grupo na ang sinusunod ay turo ng tao ay hindi po yun ang itinatag ni Kristo, kundi yun po ay nagsisinsay lamang po ng katotohanan. Sila yung sinasabi ni Apostol Pablo doon po sa Roma Kapitulo 10, versikulo 3 na ganito ang sinasabi. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Bakit? Yung sarili nilang aral ang kanilang ipinapagawa yung katha nila. Hindi po yung utos ng Diyos, kundi yung katha nila. Sa Marcos chapter 7 verse 8 na binasa ng ating kapatid na Eli, dahil sa mga utos ng tao ay nalilihis o nailalayo ang tao sa katotohanan o sa salita ng Diyos. Muli po mga kaibigan, ako po yung lubos na bumabati sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. At sana po mga kapatid ay nasa mabuti po kayong kalagayan na nanunood sa aking mga vlog, no? Sa aking mga sineshare na aral ng Diyos. Sa mga video na aking pinapalabas, maraming mga sumasang-ayon,
marami din mga tumututol. Gaya na lamang po mga kaibigan, yung ating mga pinapalabas, tinututulan po ng mga Iglesia ni Cristo at ng mga Katoliko. Mga kaibigan, sila po yung laging nakasubaybay dito sa ating programa. At hindi po lingid na lahat ng mga relihiyon ay inaangkin sila ang tatag ni Kristo. Lalong-lalong itong mga Iglesia ni Cristo at Iglesia Katolika na talagang ipinipilit nila na sila daw ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Pero alam nyo mga kapatid, paano po ba natin makikita yung talagang sa Diyos, yung talagang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi po, kung Biblia po ang ating pagbabatayan, ay hindi po organization o hindi po sekta ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, kundi ang kanyang itinatag na iglesia ay yung mga tao na handang sumunod at ibigay ang kanyang buhay sa ating Panginoong Jesucristo. At sa kanya, nakikita po natin yung tatak, marka o sign ng Diyos sa kanyang buhay, mga kaibigan. Kasi ang mga sekta ngayon, maraming nag-aangkin sila daw ang tatag ni Kristo. Pero ang tanong, nakikita ba natin sa kanila yung marka o palatandaan o tatak ng Diyos sa kanila? Kasi sa Biblia mga kaibigan ay mayroon pong tatak ng Diyos sa mga nagsasabing Kristiyano sa kanyang mga iglesia. Gaya na lamang po yung sinabi ni kapatid na Leonie Marquez, isa sa mga miyembro ng Iglesia Katolika o defensor ng Iglesia Katolika, na ipinipilit na ang Iglesia Katolika ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo dahil sila daw ang mayroong tanda na kung saan ay yung tanda ng krus na yun daw ang ipinapalagay ng Diyos sa noo ng mga tao. Dito sa kanyang komento, sabi niya kay kapatid na Milo, dahil sila po ang nagbabangayan sa comment section, ito pa ang meaning ng tau o yung tav. Na ibig sabihin yung tav ay yung tanda, no? The tau o tav is an ancient representation of the cross. It is also the last letter of the Hebrew alphabet and is thought to be the sign which Ezekiel chapter 9 verse 4 mark those chosen by God. Kaya cross ang pinalagay ng Diyos sa mga noo na maliligtas sa kaparusahan. Doon sa Ezekiel chapter 9 verse 4 at Revelation chapter 7 verse 3. Pero sa mga sulpot, sabi niya, tayo daw, no? Hindi nila naiintindihan kung gaano ka-powerful ang cross ni Kristo na nililibak pa ng mga sulpot. Mga kaibigan at mga kababayan, tayo po bilang sumusunod sa laman ng Biblia, hindi po tayo tutol na yung krus ng ating Panginoong Jesucristo ay talagang powerful. Kasi yung krus ni Kristo, yun nga ang kaligtasan ng tao eh. Pero tama ba yung pagkaunawa ng mga Iglesia Katolika tungkol po sa krus ni Kristo, na kung saan ayon sa mga Iglesia Katolika, yung krus daw ni Kristo ay kung saan ipinako ang Panginoong Jesucristo. Yung binuhat ni Kristo na krus hanggang sa Bantay Golgota na tinatawag, na kung saan dun po ipinako ang Panginoong Jesucristo. Yung krus ba na yon? Yun ba yung krus ni Kristo, mga kaibigan at mga kababayan, na powerful? O yung krus na yon ang pumatay sa mga tao na gustong patayin ng mga Romanong demonyo? Hindi po tayo tutol na may krus ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ano po ba yung krus
na ipinapalagay sa noo ng mga tao, mga kaibigan, mga kababayan. Kasi mayroon pong krus ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po tayo naniniwala na yung krus na yon ay yun po yung krus na kung saan binuhat ni Kristo na ipinabuhat ng mga demonyong Romano. Kasi po mga kaibigan, mula pa sa langit, meron pong dala-dala ni Kristo na krus. Ito po ay hindi literal, kundi ito po ay spiritual. Na yun po talaga yung krus ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan yun po ay powerful. Kasi yun ang nagliligtas sa mga tao. Basahin natin yung talata dito po sa 1 Korinto, Kapitulo 1, sa versikulo 18. Sabi dito, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila. Yung salita daw ng krus, no? Kamangmangan sa kanila. Sino? Na nangapapahamak. Ngunit, ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Yung salita daw ng krus, o yung krus, mga kababayan, ni Kristo, yun daw ang kapangyarihan ng Diyos sa mga nangaliligtas. Yun yung kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Paano nagkaroon ng Diyos sa atin ng kapangyarihan para tayo po ay mapasunod niya? Paano siya nagkaroon ng kapangyarihan sa atin para mapasunod sa gusto niya? Yun ay dahil na sa atin yung kapangyarihan, yung krus ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba kasi yung krus ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi dito sa talata, yun daw yung kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. May kapangyarihan po pala yung krus na magligtas sa tao. Dito sa libro ng Roma, Kapitulo 1, sa versikulo 16, heto po ang sabi ni Apostol Pablo, mga kababayan, no? Para maunawaan natin. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yung ebanghelyo daw, yun daw yung kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So yung ebanghelyo, yun yung kapangyarihan ng Diyos para sa mga naliligtas at para sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya doon sa ebanghelyo. Maliwanag po mga kaibigan at mga kababayan na yung krus ng ating Panginoong Jesucristo na dala-dala mula sa langit, buhat-buhat niya, ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Na yun po yung ipinalalagay ng Diyos, yun po yung ipinalalagay sa noo ng mga tao. Paano niya ilalagay? Sa pamamagitan ba ng ginagawa ng mga Iglesia Katolika na isulat dito sa noo, gaya yung nakikita nyo sa screen, na isinusulat yung uling o abo doon sa noo ng mga tao, mga kaibigan? Ganyan ba paglagay ng krus ni Kristo? Kung yung krus ni Kristo ay yung ebanghelyo, kasi yun po yung kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang tao, at yun din ang kapangyarihan ng Diyos doon sa mga taong naligtas para mapasunod niya, walang iba kundi yung ebanghelyo, mga kaibigan, mga babayan. Paano ilalagay sa noo? Mga kaibigan, dito sa Hebreo chapter 10, sa verse 15, ganito po ang pagkasabi ng Apostol Pablo. Sabi dito, at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patutuurin naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Paano? Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon,
ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. So para pala mga kaibigan, yung pagtatakpo pala ng Diyos sa ebanghelyo o krus ni Kristo ay itatatak niya. Ituturo niya sa puso, sa kaisipan, isusulat niya. Hindi po literal yon, kundi yun po ay spiritual, mga kababayan. Hindi katulad yung tapyas ng bato na naisulat sa titik o isinulat ng kamay. Kundi sa pamamagitan ng pagtuturo ng Espiritu Santo sa atin, kasi siya yung ating tagapagturo, ang Espiritu Santo na inutusan ng Panginoong Jesucristo upang magturo sa atin. Siya yung magtuturo para matatakan tayo ng krus ni Kristo o aral ni Kristo. Kasi yung krus ni Kristo hindi naman literal po yun eh. Yun ay krus na dinala niya mula sa langit, na yun po ay ang ebanghelyo para magligtas sa mga tao. Yun po yung sampalatayanan natin. Hindi yung krus ng demonyong Romano na dala-dala niya noong ipinako siya sa krus. Sa Efeso 1:13, ganito ang sinasabi, "Nasa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng iyong kaligtasan, na sa kanya rin naman," yung ebanghelyo, "mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako." Paano ba natin makikita yung tatak ng Diyos? Mga kapatid, yung tatak po ng Diyos, spiritual po yun, dapat unawain. Hindi literal, nalagyan mo ng krus doon sa noo, hindi po. Miski lagyan mo ng krus yung noo mo, o lagyan mo ng krus sa lahat ng katawan mo, hindi po yan ang tatak ng Diyos. Ang tatak, ibig sabihin ng tatak ay tanda, palatandaan, mark, sign. Yung tanda, sign, pagkakakilanlan. Para makita yung sign, pagkakakilanlan ng Diyos sa iyo, yung tatak, tanda, dapat magkaroon ka ng salita ng Diyos o aral ng Diyos. Kapag nasa iyo na yung aral ng Diyos, sa ikalawang Timoteo Kapitulo 2, sa versikulo 19, ganito ang sinasabi ng Apostol Pablo, "Gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito." O palatandaan. Gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito o sign. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Papano? At lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Ang isa po palang sign ng Diyos, mga kaibigan, na nasa atin, kung yung krus ni Kristo o yung ebanghelyo o yung aral ay nasa atin, yung sign ng Diyos, yung tatak ng Espiritu Santo ng Diyos, makikita sa atin. Paano? Paano makikita? Makikita mo na yung tao na tinatakan ng Espiritu Santo o pinangaralan ng Espiritu Santo ng Diyos, pinaliwanagan, ang tatak niya o ang sign, pagkakakilanlan sa kanya mula sa kanyang karumihan, kung siya'y magnanakaw, kung siya'y lasinggero, kung siya'y babaero, ay lalayo sa kasamaan. Lumayo siya sa masama.
doon mo makikita yung sign na nasa kanya yung tatak ng Diyos. Kasi yung tatak ng Diyos ay yung kagandahan, kabutihan. Yan po yung tatak ng Diyos, mga kaibigan, mga babayan. Kaya yung tao kapag siya po ay sumusunod sa aral ng Diyos, nakikita mo yung sign ng Diyos. Ano ba yung karakter ng Diyos? Sino ba yung Diyos? Paano ba makikita ang Diyos? Ang sign o palatandaan ng Diyos para makita mo yung kanyang sign, makikita mo yung tao lumalayo sa kasamaan. Makikita mo yung tao umaalis sa masamang gawa. Yun yung patunay na nasa iyo na yung tanda ng Diyos o tatak ng Espiritu Santo, mga kaibigan at mga kababayan. Kapag lumalayo ka na sa masama. Pero itong mga Iglesia Katolika, panay ang sulat nila ng krus doon sa kanilang noo, wala naman na bago. Nakita mo nga yung krus, pero hindi mo naman nakita yung pagbabago. Na talaga ang sign talaga ng Diyos, kabutihan. Sana makuha nyo, mga kaibigan, yung aking sinasabi. Ngayon, paano natin makikilala yung tunay na sumusunod sa Diyos, yung tunay na itinatag ng Diyos? Alam nyo, mga kapatid, maraming nag-aangkin na sila daw ay tatag ng Diyos. Sila daw ay tatag ni Kristo. Pero ano ba? Paano mo ba makikita yung kanilang mga gawa? Sa Mateo Kapitulo 5 sa versikulo 16, ganito ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Umpisa natin sa versikulo 15. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Para makita daw yung ilawan, wag mo dapat itago, no? Kundi sa talagang lalagyan ng ilaw. So, kailangan ilagay mo doon sa talagang eksaktong paglalagyan, no? At lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. 16. Lumiliwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Kapag po pala ipinakita mo yung liwanag ng ilaw ng Diyos o yung liwanag ng salita ng Diyos, ang mga tao na nakakikita, pupurihin nila ang Diyos. Makikita nila ang Diyos. Kasi ang Diyos hindi mo makita sa literal, pero makikita mo sa kanyang mga gawa. Paano mo makita yung kanyang mga gawa? Sa pamamagitan ng paggawa ng mga anak niya o yung mga tagasunod niya. Ang magpapakita po pala sa Diyos ay yung mga tagasunod niya. Para makita ng mga tao yung Diyos, ikaw na nagsasabi na tagasunod niya, ikaw ang magpapakita sa gawa ng Diyos. Paano, mga kaibigan? Alam niyo, mga kapatid, ganito. Yung mga Iglesia Katolika, sinasabi nila sila daw ang tatag ni Kristo. Pero meron akong ipapakita sa inyo na isa sa mga gawa ng mga Iglesia Katolika na fiesta daw di umano ni San Juan. Dito, mga kaibigan, ito ba ay mabuting gawa o nakakalugod ba sa mga tao? Pinupuri ba ng mga tao ang Diyos kapag ito'y ginagawa ng mga Iglesia Katolika? Panoorin natin, mga kaibigan, yung sinasabi nilang fiesta ni San Juan. Heto, mga kapatid. Yan, mga kaibigan. Yan yung fiesta ni San Juan na kung saan binabasa nila ang mga tao. Binabasa nila ang mga tao. Sa tingin nyo ba yung mga tao na binabasa nila natutuwa, mga kapatid?
At pinupuri ba nila ang Diyos? Gitgano, Jando, Jared, tanging ikaw ay Katoliko na rin. Yang ginagawa po nila sa fiesta ni San Juan, yung ginagawa nila na gawa na ang akala nila ay sa Diyos, pinupuri ba nila ang Diyos? Yung mga sinasabuyan nila ng tubig, natutuwa ba sila? Pinupuri ba nila ang Diyos o naiinis? O heto nakamotor. Tignan mo papasok yata sa trabaho ito pero binasa. Kaya yan ba, pinupuri niya ba ang Diyos o kinaiinisan niya ang demonyo? Kasi yung gawa ng ginagawa nila sa piyesta ni San Juan, kademonyohan yan, katarantaduhan yan. Yan tignan nyo mga kaibigan. Tignan nyo iniinis, sinasabuyan. O ito pa. O ito mga kaibigan. O tignan nyo yan ba, sa Diyos ba yan? O nainis yung tao, instead na matuwa, inis na inis yung tao, galit na galit. Pinupuri ba niya ang Diyos? Yang ganyang klaseng gawa, piyesta ni San Juan, piyesta ni demonyo yan. Mga kaibigan, mga taga-punto por punto. Tignan nyo, walang ganyan na alagad ng Diyos. Ang alagad ng Diyos, dapat ang mga tao, matuwa po sila at pupurihin nila ang Diyos. Yang ganyang klaseng fiesta, sa palagay ko yan, hindi po fiesta ng Diyos o hindi po fiesta ni San Juan, kasi yung San Juan na sinasabi nila ay si Apostol Juan fiesta ng mga Katoliko na itinuturing nila na fiesta ni San Juan. Pero tignan nyo, yung ugali nila, ipinapakita ba nila yung kabutihan ng Diyos o yung katarantadon ni Satanas? Mga kababayan, natutuwa ba ang tao o naiinis? Tignan nyo at yung mga gumagawa ng ganyan, sa Diyos ba yan? Mga taga-punto por punto, tignan nyo inis na inis yan. Inis na inis yung tao hindi po natutuwa. Yan ang klase ng fiesta ng demonyo. Tignan mo dumidilat pa. Dumidilat pa yung tarantado. Tuwang-tuwa sila na makagawa ng katarantaduan. Ganyan ang ugali. Ang ipinapakita nila na yan, hindi po yung kagandahan, hindi po yung kabutihan ng Diyos, kundi yung kasamaan ni Satanas. Dahil sila ay alagad ng demonyo, mga kaibigan at mga kapatid. Yan alam nyo mga kaibigan, hindi ganyan ang alagad ng Diyos. Yan ay tinatawag na fiesta ni San Juan, fiesta ng mga Katoliko, na hindi po nila ipinapakita ang kagandahan ng Diyos kundi kademonyuhan. Pero ang tunay na fiesta ng Diyos o gawa ng Diyos para purihin nila ang Diyos, heto mga kapatid, heto pakinpanoorin natin. Ito yung tinatawag ng MCGI na MCGI Care. Ito yung tinatawag nilang fiesta ng Diyos. Ang fiesta ng Diyos, ipinapakita nila kung sino ang Diyos, kung ano ang karakter ng Diyos, ano ang ugali ng Diyos, ano ang tatak ng Diyos, ano ang sign ng Diyos. Kasi, ang Diyos kasi mga kaibigan, hindi natin makita yan, kundi yan po ay tayo bilang tagasunod niya, tayo ang magpapakita kung sino talaga ang Diyos. Yan ang tinatawag nilang fiesta ng Diyos. Nagpakain sila, nagbigay po sila ng free check-up, nagbigay po sila ng mga gamot, tumutulong sila, yan free check-up yan, mga grocery yan, nagbibigay sila ng grocery, yan, fiesta ng Diyos. Yan, nagpapakain sila. Pakinggan natin kung ano po yung mga sinasabi ng mga dumalo dyan. Natutuwa ba sila o naiinis? Ng kanino
walang punas, kundi piyesta ng Diyos mga kapatid sa buong buhay ko. Pero salamat po sa Diyos, Kuya. Hindi ko po masabi yung kaligayahan na nararamdaman ko po. Salamat po sa Diyos. Sabi nga po ni Pablo doon sa 3 at 17 ng ikalawang Timoteo, ang sabi po doon, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya anuman pong gawang mabuti na nasa ating kapangyarihang gawin, ang sabi ng Kawikaan 3 at 27, huwag mong ikakait ang mabuti sa kinauukulan. Maraming salamat sa lahat na pinagkakalob sa MCGI. Salamat na din sa mga biyayang ipinagkakalob niyo sa amin araw-araw. Nagagalak ako kasi meron kaming umayuwing grocery. Kumbaga, malaking tulong nga dun sa pamilya namin na magkaroon ako ng iuuwi mamaya. Mas maganda po na nagkaroon po kayo ng programa na may free store kasi kumbaga malaking tulong at biyaya sa amin na kahit na naimbitahan lang kami na dumalo, meron kaming biyayang natanggap na ganito. Hindi ko rin naman po alam na ganito po pala kasaya. Ay nako, sobrang saya! Salamat kayo kay Naay Kaon. Malaking tabang na yun. So yung mga dumalo mga kaibigan, tuwang-tuwa, masaya, at nararamdaman nila yung pag-ibig, no? Mga kapatid. At hindi po nagagalit, busog na busog sila, mga kababayan. Hindi katulad yung nakita natin kanina na fiesta ng demonyo, na yung mga dumadaan, galit na galit. Kung pwede nga lang ay gustong sumuntok din eh. Pero itong mga ito, mga kapatid, ay masaya po sila na nakadalo doon sa tinatawag ng MCGI na Fiesta ng Diyos. Ang Fiesta ng Diyos po pala, para sa mga MCGI, kailangan magpakita ka ng magandang loob, kabutihan, para yung mga tao na makakita sa mga bagay na ganyan, ay matutuwa at pupurihin nila ang Diyos. Pupurihin nila ang Diyos. Pero doon sa ating nakita na fiesta daw, di umano, ni San Juan, o ni Apostol Juan, kademonyohan, nagagalit yung mga tao kasi, mantakin mo naman, papasok siya sa office, binasa. Malay mo kung meron siyang dokumento na mahalaga doon sa kanyang bag. Yung pagbasa mo, nabasa na. Di nasira na, mga kaibigan. At yung pagpunta niya sa office, madelay pa. Alam nyo, mga kapatid, hindi po tama yun eh. Yan po yung tinatawag na gawa ng demonyo. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, para sa atin, yung tatak na krus na inilalagay nila sa noo, meron bang magagawang mabuti yon? O wala? Pero yung tatak ng krus ni Kristo, na yung aral, may itatak sa puso't isip ng tao. Ano ang bunga nun? Ano ang palatandaan nun? Gagawa ng mabuti. Tutulong sa kapwa. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, dito pa lang makikita mo ano ba talaga ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo na iglesia. Ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay yun po yung tinatawag na iglesia ng Diyos, ay yung kagandahang ugali, kagandahang asal. Yan yung itinatag niya na dapat sundan ng mga taong gustong sumunod sa Diyos. Kaya kung ikaw ay sa Diyos, dapat makita yung tanda ng Diyos sa iyo. Na yun po yung paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, pupurihin ng mga tao yung mga ng Diyos kapag nakikita nila yung ginagawa mo. Ganyan po mga kaibigan at mga kababayan. Kaya yung sinasabi ng mga nagko-comment sa atin,
Wala yan. Kasinungalingan ng demonyo ang sinasabi po ninyo. So sana po mga kaibigan at mga kapatid ay nakita natin yung mga puntos ng aking sinasabi para maituring natin na ang Diyos ay mabuti. Kita sa ganito, likod tayo ng Kristiyano, pag-ibig na itinuro, siyang dapat isa puso. Ipakita sa ganito, likod tayo ng Kristiyano, pag-ibig na itinuro, siyang dapat isa puso. Ipakita natin sa ganito, pag-ibig na mula sa iba't ibang bahagi ng ating pong pagsasama-sama sa inyong lahat sa buong mundo kung saan man tayo naroroon ngayon at nagpapasimula ng ganitong gampanan. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Sana sa susunod ay kita-kita muli po tayo dito sa ating programang Expose the Truth. Manatiling matibay at matatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa susunod po.